Darating yung takdang oras na hanggang doon na lang tayo. At least hindi tayo naging pressure sa anak mo. Oh, 1-0 ng Dallas versus Timberwolves. Ganda ng laban. Ay, tapos din. Oh, ano na yung mga ginawa mo? Tapos na. Pahinga tayo. Maga pa tayo bukas ba? Kanina pa kilos ng kilos. Anak mo? Andun, hindi na lumabas ng kwarto yun. Ano mo, tulog na yun. Baka nga. Ay, naku. Nakakatawa, no? Alin? Wala lang kasi parang kailan lang. Late lang ni Amanda. Ngayon, kakagraduate niya lang, di ba? Parang ang bilis ng panahon, no? Oo nga eh. Parang kailan na, malinaw pa mata natin ngayon. Lalabo na, di ba? Talaga? Sa tingin mo ni, ano kaya magiging kabalaran ng anak natin, no? Di natin alam, pero ako sa nakikita ko naman sa anak mo, mukhang malayang mararating. Kasi masigasig eh. No? May common sense. Marunong sa bahay. Marunong makisama. Hindi mahiyain. Kumbaga, kampante ako na magiging maganda buhay ng anak natin. Bukod dun ano pa? Ano pa yung ina-expect mo? Kunyari, 10 years from now. 10 years from now, matatanda na tayo, di ba? Ako, mas gugustuhin ko mag-expect kung mas gusto kong practice yung sarili ko. Hindi naman worst to pero mas doon ko gusto paghandaan. Yung tipong, halimbawa yung anak natin lumayo, nag-iba ugali, o nagkaroon ng asawa na nagiging anay sa relasyon natin bilang magulang sa kanya. Mas ina-expect ko yung mga bagay na gusto kong paghandaan na sa ganong edad ko o edad natin. Siguro mas gusto ko ipon na lang tayo ng 10K, umpisa na natin ngayon. Tapos pag 10K na, tabi mo na. Hanggang sa dumating yung oras na yun. Anong oras na yun? Halimbawa, 65 na ako, 60 ka. Yung anak mo na wala nang paki sa atin. Naging ganid yung asawa o naging madamot. Yung 10K na yun, ibibili ko na lang ng bike na may sidecar. Break na may sidecar. Ano naman gagawin mo dun? Siguro, magbabasura na lang ako Ay, grabe ka naman Bakit naman? Huwag naman magpapasura ka. Hindi lang. Parang mas nire-ready ko lang yung sarili ko doon. Kasi ayoko maging pabigat sa anak mo. Ayoko maging pabigat tayo sa anak natin. At least, kung mayroon akong bike na may sidecar, mag-ikot lang ako dito sa division natin. O, magkano isang sako? 20. O, dadalhin ko doon sa truck. Araw-araw yun siguro, mga 300 lang. Buhay na tayo maghapon kasi kakain na tayo parehas. Kasi pag matatanda naman na, lalo ngayon, di ba? Nagbabawas na tayo. Dapat ang kakainin natin yan. Hindi na masyadong malasa. Prutas, gulay. Hanggang sa darating yung takdang oras na hanggang doon na lang tayo. At least hindi tayo naging pressure sa anak mo. Grabe ka naman parang hindi ko naman ma-imagine na mangyayari sa atin yun. Tsaka, unang-una sa lahat, kayo nagtaguyod dito sa atin, sa pamilya natin. Lahat, binigay mo sa akin. Si Amanda, napagtapos mo. Hindi mo nga kami ni minsan nagutom sa iyo
Tapos, ganun lang yung iniisip mo. Kesa naman gumayat ako sa ibang tatay dyan o ibang magulang na sobrang taas na expectation sa anak. Yung nag-aaral pa lang, gusto nila, buhayin na sila agad ng anak nila pag nakapagtapos. Yung tipong may sariling pamilya na yung anak natin, pero iniisip niya tayo dahil ganito, ganun. Ayokong mabiging pamigat niya. Ayokong maging pabigat sa anak natin. Kaya ako, mas dinadala ko yung sitwasyon sa medyo worse or kahit pinaka-worse pa. Mabuti ng mababa lang expectation ko kaysa yung magtaas ako ng expectation tapos pag hindi natupad, mas masakit kasi yun. Kaya, okay lang yun. Tsaka ikaw, kung dumating yung point na ganun, dito ka na lang sa bahay. Ako na lang yung mag-iikot. Basta pag uwi ko, kakain tayo. Yun na naman importante sa matatanda para sa akin. Tsaka, wala naman masama sa magbasura. Manangal na trabaho naman yun. O dumi man, malinis na paraan naman. Kung ganyan din naman yung plano mo, syempre sasamahan kita. Tapos, pag pagod ka na, ako naman ang papadyak. Layo pa naman yan. Layo pa pwede mangyari. Basta ako lang. Hindi ko kayo papabayaan. Hanggat humihinga ako. Hindi naman tulog ang Diyos. Nakikita niya kung anong klaseng magulang tayo sa anak natin, di ba? Nakakalungkot naman yung sinabi ni Mama at Papa. Huwag po kayong mag-alala. Isiguraduhin ko po na magsisikap po ako sa pag-aaral at sa magiging trabaho ko. Lord, gabayan niyo po ako. Lalo na po ang Mama at Papa ko. Bigyan niyo pa po sila ng mahabang buhay. Pinapangako ko po na aalagaan ko sila sa oras na mga kainaan nila. Gusto ko po magtagumpay nang kasama sila. Mahal na mahal ko po kayo, Mama at Papa.